Kakampi ng bayan, kasangga ng masa, kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con, Abogado de Campanilla. Nako, magandang gabi na naman po sa inyong lahat. Narito na naman po tayo sa isa na namang episode ng paborito niyong programa, ang Attorney Danny Con, Abogado de Campanilla. Siyempre, sino pa nga ba? Kasama pa rin natin ang ating abogado ng bayan, ang Abogado de Campanilla. Attorney Danny Con, ano ba? Meron ka pang paganyan-ganyan. Maraming salamat sa iyo, asawa at ikang pamilya. Campanilla. Ano ba sinabi ko? Kapamilya. Ay, mali, no? Old habits are hard to break. Dapat ay kapuso. Ay. Magandang gabi po sa inyong lahat. At kasama po natin ngayong gabi ang aking kaisa-isa. Parang natatawa ka pag sinasabi mo, Asawa no? de Campanilla. Well, abogada rin naman po ako. Oo nga. So, abogada, De company. Ang mag-asawang de Campanilla, ang mag-asawang de Campanilla. So, magandang gabi po sa inyong lahat. Kamusta naman ang inyong Palagay ko napapansin ng ating mga viewers na iisa yung microphone natin. Ang sweet ho namin talaga, di ba? Kasi po nasira yung isa. Baka po merong gustong mag-donate. Welcome po. Para po maging dalawa yung mikropono namin. Pero ngayon naman, dahil malapit na Valentine's, kaya medyo ganun kami ngayon. Closeness is everything. Close. Pero alam mo naman tayo, mga taga-UP, di ba? Pag ano bang kasabihan, pag maiksi ang kumot, Mamaluktot. di ba? Ganun tayo dito. Pag nawala ng mikropono, edi share and share alike. Tama. Di ba? Kaya Kung anong ngayon po, meron. pagsasaluhan namin ang isang mikropono. So, dito po sa ating programa, tuloy-tuloy ang ating misyon na magbigay ng mga payong legal, di ba? At pag-usapan ng mga batas na may kinalaman sa mga personal nating buhay, relasyon at iba pa. Dahil sa panahon ngayon, ay naku, napaka-importante po na may alam tayong lahat ukol sa batas. So makisali po kayo sa aming usapan, di ba? Huwag mong kalimutan, may audience tayo. Ikaw, kung minsan, parang nalilimutan mo. Parang there are only two people. Ano ba yung kanta? Two less lonely people in the world. Alam mo Hindi naman, mo basta alam kasama yan. kita, nalilimutan ko nandyan sila. Baka malimutan mo rin na meron tayong programa. So bukas po ang ating himpilan para sa mga katanungang legal at usaping batas. So tumawag lang po kayo dun sa mga numbers na nasa screen po ninyo. Sa mga Globe users, tumawag po o mag-text sa 0954-310-0331. At dito sa mga mas intelihenteng mga callers, sa mga smart users, sa 0961-770-8807 po. O di kaya, pwede rin kayo mag-iwan ng mga message ninyo sa Facebook page ng TVUP. Ayan. So, icebreaker naman tayo. Ang pinakapaborito kong portion sa programang ito. Ang lawyer's joke na minsan hindi ka matawa. Madalas. Madalas daw. So, may pabaong ka ba today? Ayan, may nakalista dyan. Basahin mo na. Parang ikaw dapat ang babasa niyan. Ito, ayaw mong i-ano, So, what did the lawyer say to his dentist? What did he say? Pull the tooth, the whole tooth, and nothing but the tooth. Natawa ka naman, di ba? Natawa naman ako. Oo. In fairness. Parang luma na yung joke na yan eh. Oo nga. Pero sa mga Gen Z na listeners natin, di pa nila naririnig yan. So baka sila matawa. Oo. So anyway, without further ado, Sige. di ba? Meron po tayong text-in question. And today po, puro text-in po ang mga question po natin kasi dahil iisa ang microphone at meron pong problema
sa ating, meron po kaming technical problems na slight. Mm-hmm. Puro text in po ang questions. Wala po tayong live call in na mga questions. Kaproblema. Nagka-problema. Di ba? Mahirap talaga yung nagkakaproblema ng Dahil ganyan. sa microphone. So, ang una po nating katanungan ay galing kay Eunice, 45 years old. At ang katanungan niya, Attorney, paano kapag sa ibang bansa ipinanganak, tapos doon ang birth certificate, tapos ngayon babalik na sa Pilipinas, paano po ito maaayos? Talaga pong maaayos yan. Ang isa po kasing bata na ang mga magulang ay Pilipino na ipinanganak sa ibang bansa, ay Pilipino pa rin. At kinakailangan po niyang marehistro sa ating civil registrar o sa Philippine Statistics Authority. Dapat po siyang marehistro doon. Kaya lang dahil sa ibang bansa siya pinanganak, dapat po ay doon siya irehistro una sa konsulado po ng ating bansa na may jurisdiction doon sa ospital kung saan siya ipinanganak. At yun po, i-request ninyo yung ospital na ipadala yung record ng kanyang kapanganakan ng live birth sa consulate ng Pilipinas. Kasi po sa abroad, yung po ating konsulado ang tumatayong civil registrar. Ipapadala naman po ng consulate ang dokumento dito sa Pilipinas para po marehistro sa PSA. Para po pagkukuha kayo ng birth certificate sa PSA, meron po silang makikitang record ninyo. Pero kung late nga at hindi nila nagawa right away, they can do it at any other time. Meron pong tawag na late registration kapag ka po sila ay lumampas sa pagno-notify sa konsulado ng kapanganakan ng bata. Pero kung hindi pa po kayo lumalampas doon sa period of time, pakikiusapan lang po ninyo yung ospital na i-forward yung record of live birth na naganap doon sa ospital nila, doon sa consulate ng Pilipinas. So, wag niyo pong kakalimutan yan. Kailangan po, pag kayo ay nanganak sa abroad, kailangan ay mag-forward kayo ng kopya ng birth certificate ng anak ninyo doon sa konsulado po natin. Marami hindi nakakaalam niyan kasi. Diba? Akala nila, pinanganak doon, dito nila i-rehistro sa Pilipinas kapag nakauwi na sila. Hindi po. Kasi kung pupunta po kayo sa civil registrar sa Pilipinas pag umuwi kayo, ang hahanapin po nila ay yung sa DFA po, dapat na ipo-forward po sa amin yung record. At saka hindi po ito mare-record doon sa bayan kung saan kayo nakatira. Kasi po, ang civil registrar talaga niya ay yung consulate kung saan siya pinanganak. Kaya may record po sa PSA, dati ay NSO. Pero wala pong record dun sa bayan ninyo kung saan kayo nakatira. So, hindi dun sa local pupunta. Yes. Okay. So, maraming salamat doon sa kasagutan mo, Attorney. Attorney Danicon. Meron naman tayong isa pang tanong. Galing kay Roman, 30 years old from Malabon City. Sabi niya, Attorney, paano po kung malaman mo na peke pala ang ginagamit mong security license? Ano kaya itong security license? Baka as a security guard. Dahil pinalakad mo lang ito, makakasuhan ka rin po ba? Syempre po. Kasi pwede po kayong kasuhan nung inyong agency. Una, pwede kang tanggalin sa trabaho. At kung nagkaroon sila ng damages sa paggamit mo ng peking lisensya, ay pwede ka nalang idemanda ng kriminal. Kasi form of estafa yan eh. Di ba? Pagpapanggap na meron kang kwalifikasyon, wala naman. Ay, kung dahil dito, ay naparusahan ng ahensya mo, ng gobyerno, magkakaroon ng danyos, perjuicios, magkakaroon ng perwisyo yung ahensya.
So para makarecover siya ng perwisyo niya, ididemanda ka ng danyos. Pero talagang dapat po nating tandaan yan, wag na kayo gumamit ng fixer kasi unang-una additional cost lang yon. Tsaka kung minsan nga yung fixer hindi naman niya na-fix. Ang dapat niyang ayusin, di ba? Yung sarili lang niya ang inayos niya. Tumanggap ng pera sa inyo pero hindi niya naman nakuha, di ba? Tapos nga, peki pala yung binigay Peki sa kanya. pala. So maraming nabibiktima dyan. Huwag na po kayong gumamit ng fixer. Talagang dinidiscourage po yan ng mga government agency natin. Eh di pagtyagaan mo na na ikaw ang maglakad sa pagkuha ng lisensya. So ngayon naman meron tayong katanungan galing kay Armelita, 28 years old ng Caloocan City. Ginagamit po ng mga pogo ang late registration para sa birth certificate. Paano po kaya ito maiiwasan? Parang ang sinasabi mo, itong mga foreigner na nagtatrabaho sa Pogo na hindi naman dito pinanganak sa Pilipinas ay gumagamit ng peking Nagpapa-late registration. nagpapa-late registration sila para palabasin na sila'y pinanganak dito, maski ngayon ay matanda na sila, ay nalimutang silang irehistro. Parang familiar yung problema na yan, ha? Oo. So, Tumakbo pa nga ang mayor at nanalo. Di umano. Ano po yan, dapat, yung po kasing late registration, hindi naman po ito automatic na kapag ka nag-apply ka ng late registration, ay papayagan ng civil registrar. So baka po dapat na bago nila payagan yung late registration, ay mag-imbestiga muna. Siguro doon natin maiiwasan na marehistro yung mga hindi dapat marehistro. Ay, pero yan ang trabaho ng mga civil registrar, ang mag-imbestiga. Mag-imbestiga. Hindi lamang tanggap ng tanggap. Opo. Kasi nga, 30 anyos ni ngayon pa lang magpaparehistro. Hindi ba nyo naisip? Red flag na red flag yun. O kasi hinahanap ang birth certificate sa pag-aaral ng bata. Sa madalit sabi, noong pa man na mag-aaral yung bata, hinihingi na sa kanya yung birth certificate, nung siya'y 7 years old, dapat na na-elite registration na nila Ano yun kaya noon. ang sinabit niya? At hindi, baka sasabihin nila, di makikita natin, sa China po yan nag-aral. Di lalo na tayong hindi dapat pumayag na magpa-late registration yan. Pero meron pa bang pogo? Wala na. Daw. Dapat. Parang hindi na pinayagan, pero meron pa daw mga nag-ooperate ng pailalim. At marami pa yatang nagkaroon ng late registration ng mga birth certificate nila. Oo, alam mo yan, hindi naman ako naniniwala na hindi naghinala. Tsak na may naghinala dyan. Pero nagbulag-bulagan. Naku. Parang yung nagtutulog-tulugan yun, mahirap gisingin yung nagtutulog-tulugan. O kaya yung mga nagtetengang kawali. Ano ba yung nagtatengang kawali? Kasi yung kawali. Naku mga kaibigan, kasi ito pong laking Bulacan, itong Bulacan na to, ang laking Bulacan, na napakagaling magtagalog. Kung minsan yun ang gusto niyang ginagawa sa akin, biglang magbibigay ng salita na hindi ko naiintindihan. Pero ngayon mo lang ba nadinig yun? Ano nga ba yung, kasi- narinig ko na pero hindi ko talaga maintindihan. Kasi ang kawali ay may tenga. Doon mo hinahawakan yung kawali, kung iyong ilalagay sa ibabaw ng lutuan, hahawakan mo sa tenga. Pero ang kawali, maski may tenga, hindi nakakarinig. Kaya nagtetengang kawali. Alam mo, imbis na meron kang lawyer joke for the day, dapat meron kang Tagalog word for the day. Oh, napakagaling din po nito ng mga Tagalog saying na hindi ko maintindihan. Ay, sige. Pagka nagkaroon ng pagkakataon, ay... May listahan dyan. In fact, yung kaibigan ko si Suzy Abrera, may listahan yan, mga sayings ni Attorney Danny. Kasi tawa kami ng tawa, di ba? Ang dami. Pero yun, siguro kung wala kang ambag na lawyer joke na nakakatawa, papalitan mo
ng Diba? mga kasabihan. Ng mga kasabihan na Tagalog na napakalalim. So, sige. Gusto mo ng sample? Ano ba? Gusto niyo ng sample? Mamaya na lang. Sige, mamaya Kasi na. merong text-in question si Francesca na 25 years old from Laguna. At ang tanong niya, Attorney, saan po ba pwede magreklamo? Kasi naubusan po ako ng ticket sa isang concert online. Ngayon, nag-try po ako sa social media kasi may mga scalpers naman po. Pagkatapos po ng transaction namin, ay di na makontak ang seller. Maibabalik pa ba ang pera ko? Malaking halaga din po kasi yun. Nako. Kasi ngayon, parating itong mga Korean na mga concert. Concert. Kasi po, niloko kayo nung nakausap ninyo online na na nagbenta sa inyo ng ticket. Mukhang scammer. Okay. Ano po pala yan? Manggagancho. Yang nagbenta sa inyo ng ticket. Saan po kayo pupunta? Sapagkat na kayo po niloko, ginancho po kayo, di sa pulis po kayo pupunta. Muna, ireklamo nyo, niloko po ako nung nagbenta po sa akin ng ticket na wala na po, pero natangay po yung bayad ko. O ngayon, di kinakailangan pong mahuli yung nanloko sa inyo. Kasi po, yung ibinayad nyo, siya tumanggap, sa kanya lang po pwedeng manggaling yung ibabalik sa inyo. Hindi pwede pong sa akin manggaling. Pero good luck na lang. Good luck na lang. Baka nga dapat, hindi lang sa police mismo, kasi dapat baka sa ano na to sa cybercrime division. Sa NBI. Ng NBI or ng PNP. Pero good luck na lang. Napakahirap hulihin ng mga online scammers dyan kasi mahirap i-trace kung saan nanggagaling. Ngayon, doon po kayo magrereklamo. Ang sinasabi niya, mababawi pa ba niya ang pera niya? Pagka po nahuli yung nanloko sa inyo, baka mabawi. Pero nga, hindi po niyo ito mababawi sa akin. Ba't naman sa'yo? Kasi tumatawag. Siyempre, hindi sa'yo. Ang daming mga nasa scam ngayon dyan. Mas lalo na nung basketball games, championship game ng UP, nagkahirapan ng mga ticket. Marami ding scalpers, marami ding manloloko din. Hindi, pero wag ka sa online. Halos Kasi- lahat ngayon binibili na online. Kakaunti na pag mag-antay ka pa, napupunta ka sa box office on the day of the game or on the day of the concert. Ay, wala malamang na po. sa malamang Nabili wala po. na. Nabili na po. Parang may nakita akong pelikula yung matatandang babae na nagpunta sa Super Bowl, binentahan sila ng ticket, tapos yung ticket pala nila ay peke kasi ticket for the last Super Bowl. Di ba? Ano Hindi yung ko pangalan? napanood yun 80 for the Brady ba yun? Hindi ko, ikaw lang nanood nun Ay kasi pag nag-umpisa ka, natutulog ka Parang TMI ka naman. Too much information. Oo nga. So, Hindi po. So, tanungin na natin ngayon ang tanong ni Lita, 45 years old, from Marikina City. Maaari bang idulog sa barangay ang kaso ng domestic violence o pang-aabuso sa loob ng pamilya? Saan po ba ako maaaring lumapit pag ganito? Pwede po ba sa polis? Pwede po sa barangay. Lalo na po kung kinikilala po ninyo at ginagalang yung mga nasa barangay, pwede pong doon kayo unang lumapit. Pero kung kung hindi po kayo mapagkasundo nung barangay o hindi po mapigilan ng barangay yung pananakit po sa inyo, sa loob ng pamilya, dapat na po kayong pumunta sa pulis. Pero palagi ko rin kung ito ay halimbawa kaso ng domestic abuse, 'di ba? Violence against women. Pwede ka naman talagang magpunta sa barangay para kumuha ng barangay protection order, a temporary order. Para makuha mo yung tulong ng barangay para hindi matuluyan ang pambubugbog ng iyong asawa. So, kaya dyan sa mga eleksyon po, dapat pag-isipan nyo talaga, although hindi naman barangay elections this coming. Tapos na Oo. yung barangay. Pero sa mga eleksyon, whether barangay, whether senatorial or national, palagi nyo iisipin kung sinong iboboto ninyo kasi meron talaga silang mga duties and responsibilities na dapat ay tuparin nila. Halimbawa nga sa barangay,
Kung hindi naman ginagawa ng barangay ang kanyang trabaho, baka hindi kayo makagkaroon ng temporary protection order in case of domestic abuse. Kasi yan ang una nyong pwedeng takbuhan kung kayo ay binubugbog ng asawa ninyo. Ang kumuha ng protection order. Ang barangay ang unang dapat natutulong at protekta sa inyo para maprotektahan ang wife at ang mga bata. So, pwede kayong pumunta to get a temporary protection order kung kinakailangan. Sige. Ano sa palagay mo? Tama yun. Pero, ito naman, meron naman tanong si Iya from Makati City. Attorney, nagkakaroon po kasi ng tension sa community namin. Ngayon, nagkasagutan kami ng kapitbahay ko. Tapos yung anak niya ay binivideohan ako nang wala akong consent. Di pa naman niya pinopost, pero legal ba ito? Ano po ang pwede ko ireklamo sa kanila? May karapatan ba ako na ipabura ito sa kanila? Ako, sa ano yan, ha? Yan ba ay ituturing na violation ng anti-wiretapping? Or yan ba ay maituturing na violation ng privacy? Yes. Aba, nandun kayo sa labas siguro ng mga bahay nyo at nakikipagsagutan kayo. At nakita naman ninyong binibidyo kayo, hindi po ito sikreto. Okay? So, hindi, Kasi ang wiretapping kasi dapat bawal sa anti-wiretapping law yung walang consent. Secretly. Okay, na ikaw ay nire-record nang wala kang paintulot at secret yan, secret. Pero kasi ito ay hindi sikreto, nandun kayo sa labas ng mga bahay ninyo at hindi mo talaga hindi mo aasahan na sa labas ng bahay nyo kung saan kayo ay nagkakasagutan na may mga tao, ay hindi mo dapat asahan na hindi ka marirecord. Pero pwede kang promotesta. At Pwede saka kang palagay ko ito ay promotesta. violation nga ng data privacy laws natin. Kasi ang covered ng data privacy, mga litrato. Kasi yun ay information na marireveal, di ba, ang iyong identity. At ayon sa Privacy Commission natin, mga litrato, mga video ay considered a form of personal information na hindi dapat Wala bang exceptions doon? Kung halimbawang ikaw ay kinunan ng litrato sa isang lugar na publiko, hindi exception yon? Well, hindi naman kailangan kasing i-publicize ang litrato mo. Hindi naman porkit in public ka ay give up mo na ang right to your privacy. Kasi iba yung kinunan ka, iba yung i-upload pa sa media, ibibigay ang detalye tungkol sa'yo. Pag ganon, violation ng data privacy law natin, pwede po kayong magprotesta. Kasi parang ang iniisip ko lang, yung nangyaring sampagita vendor na sinitan ng security guard, may nagbibideo pala. Pero in-upload nila sa social media, kaya nga nag-viral, at tinulugsa ang security guard. Ito ay kinunan sa isang hayag na lugar, okay, sa publiko. Meron kayang violation yun? Wala naman yata siguro. Well, kaya yung iba, pag nag-upload sila o pag nag-share sila, pinipixelize nila yung mukha para hindi na-identify yung mga people involved. Mas lalo na yon, di ba, na mababash kasi ng husto din yung mga tao involved. Tsaka isa pa, minsan kasi may konteksto. Pagka nakita mo yung video na yon, yun agad ang magiging conclusion mo. Pero for all we know, baka iba pala yung context, di ba? Kaya hindi rin inaalaw kasi nga baka iba ang konteksto na makuha ng mga makakakita ng recorded video. Kaya hindi tayo din dapat naniniwala agad-agad sa mga nakikita natin kasi mga snippets lang yan, di ba? Walang konteksto, hindi nyo nakikita. Kung ano ba yung tunay na pangyayari. O yung baka naman dulo. merong dahilan sa umpisa kung bakit ganun ang nangyari. Kaya hindi lang think before you click.
'Di ba? You think before you make a conclusion base dun sa mga short reels na nakita nyo. Huwag mag-conclude agad. Ayan. Ikaw magaling ka mag-conclude agad eh. Jumping to conclusion. Yan ang favorite Yan. sport ni Danilo Concepcion. Jumping. Jumping to conclusions. Jumping to conclusion. So, baka kung saan pa mapunta tong usapan na to, ito naman, ang question ni Alex from Romblon. Naku, ginugulpi po ng asawa ko ang anak niya. Hindi raw ako pwedeng makialam dahil stepson ko lang daw yung bata. Tama po ba siya? Where can I complain? Ay, hindi po siya tama. Maski nga hindi po asawa niya na pangalawa, yung magreklamo, pwede rin, maski kapitbahay po ninyo, pwede kayong ireklamo kung nakita po niya na ginugulpi nyo yung anak nyo. Maski anak nyo yan, hindi po kayo binibigyan ng karapatan ng batas na gulpihin ninyo yung anak nyo. In fact, meron kayong duty siguro, di ba? Meron kayong duty na i-complain at siguraduhin. Kasi mahirap naman, hindi natin sinasabing kayo ang pipigil. Kasi baka kayo ang mapagpuntunan ng panggugulpi na yan. Pero, depende sa sitwasyon, you have a duty to protect the child as well. Siguro dahil, ano po kayo pangalawang asawa, baka dapat po mahinahon ninyong pagsabihan yung asawa ninyo. Pero kung hindi po siya mukhang nakikinig sa mga pakiusap nyo, baka dapat ibang tao na yung mag-complain. Kasi masisira, alam mo yan, mahihirapan siyang mag-complain Kasi pag inireklamo mo yung asawa mo, parang yan ang magiging dahilan ng pagsira naman ng kanilang relasyon. At baka bugbugin din siya. Babae ba yung nagrereklamo? Siguro nga. Pwede natin i-assume na babae yung pangalawang asawa. At ang nanggugulpi yung lalaki. Asawang lalaki. Asawang lalaki. Although, may nabubugbog naman po na asawang lalaki. Hindi naman po na asawang babae lang ang nagugulpi. Hindi ba si Tay? Teka muna. Nagko-complain ka ba? Hindi. Meron ka bang gustong... Sa gulpi, walang reklamo. Wag lang in public. Ganun ba? Basta wag lang in public. So, meron po tayong question pa galing kay Angela from Caloocan City. Attorney, wala na bang chance? Nagkaso ako ng act of lasciviousness na na-dismiss po due to lack of evidence. Ngayon, naku, patawa-tawa na yung dinemanda ko. Ako tunay na ginawa ng kahalayan, nagdudusa. Ano po ang dapat gawin? Kung sa tingin po ninyo ay kulang yung ebidensya na iniharap ninyo doon sa investigasyon, kaya ito ay na-dismiss. Hindi naman po bawal na humanap kayo ng karagdagang ebidensya. At kung makakita po kayo ng karagdagang ebidensya na magpapatunay doon sa kahalayang ginawa sa inyo, pwede pong i-refile yung kaso sa piskal. Pero ang hirap nun kasi yung mga acts of lasciviousness na yan, usually it happens in private, di ba? Na wala nakakakita. Walang nakakakita. Ang hirap maghanap talaga ng ebidensya. Adi, kung gusto po nyo, apilahan natin yung... Actually, pwedeng i-refile. Kasi walang double jeopardy dyan. Kasi sa ano pa lang yan, sa fiscal's office. So, pwedeng i-refile. At kumuha tayo ng mas magaling na abogado. Yung abogado de Campanilla. Parang plinag mo yung sarili mo. Ay, hindi lang naman ako ang abogado de Campanilla dito. Ikaw din. Parang plinag natin ang mga sarili natin. At saka lahat ng de Campanilla. Anyway, wala na po tayong oras sa mga nag-text mo, nag-comment sa aming Facebook page. Abangan niyo po ang mga susunod nating mga episode. Baka ang inyong mga tanong ang ating mapag-uusapan. Nako, maraming salamat po sa mga nanood sa ating palatuntunan, sa YouTube Live, sa Facebook Live, at sa Signal Channel 101. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod pong episode. Ako po ang inyong lingkod, Maring Yao. Get well soon. Ako po si Attorney Gabby Concepcion.
At ako naman po ang inyong abogado de Campanilla, Attorney Danicon. Hanggang sa muli po nating pagkikita, ito ang Attorney Danicon, Abogado de Campanilla.